Hello mga mi! Good morning! Tara, samahan niyo ako magluto ng sweet and sour chicken fillet. Actually mga mi, ang original talaga na isip ko ay fish fillet. Kaya lang wala po akong nakita isda na pwede kong pang fillet. Kaya nag-chicken na lang po ako. Inspired recipe ko dyan mga mi ay ang chowking. Tara, samahan niyo akong mamalengke. Sa araw na yun mga mi, sumabay po ako sa husband ko pumunta sa palengke kasi may dadaanan po siya. Kaya ayun, sumabay po ako. At syempre mga mi, huwag kalimutan magdala ng mga bag pag ikaw ay mamamalengke. At ayan mga mi, bumili na ako ng aking mga pang-stock, pang-almusal, mga prutas, mga gulay. Naku mga mi, ang mamahal pa rin ng mga gulay pero wala tayong choice, hindi po ba? At pag uwi ko, naglakad na lang po ako kaya ayan, pawisan na. Pero gusto ko yan mga mi kasi exercise yan. Hindi ko na pinatagal mga mi ang aking lulutuin, agad-agad ko nang sinimulan ito. Ang binili ko palang part dyan mga mi ay yung breast part. May mga buto pa siya, kaya ako na po yung nagtanggal. Kayo po, kung ayaw po ninyong mahirapan, sa grocery na lang po kayo bumili. May mga nabibili na po doon na naka-fillet na po na chicken. Nung okay na mga mi ang chicken, malinis na, in-slice ko siya na maliliit. Binabad ko naman po siya or tinimplahan ko po siya ng salt, pepper, garlic powder, paprika. So ayun, ibababad ko lang siya ng mga 1 hour mga mi para manood po yung mga panlasa sa chicken. So ayan, hinahalo-halo po natin. So para mag-well combine po yung mga nilagay po natin na pampalasa. Naglagay din pala ako ng magic sarap mga mi. Muntikan ko pa siyang makalimutan kaya hinabol ko na lang siya. Pero okay lang yan. Habang nakababad na yung chicken mga mi, handain na po natin yung mga kakailanganin nating gulay. Kagaya po ng carrots. Yung red bell pepper mga mi, tinanggalan ko po siya ng buto at in-slice ko po siya ng square. So, ganyan po. Gayahin lang po natin yung sa chowking. So, ayan. Ingat lang po sa pag-slice, ha? Then, yung green bell pepper, mga mi, ganun din po. Ginaya ko din po sa chowking. Ngayon, kung ano pong gusto nyong kulay na bell pepper, kung meron pong pink at violet, bilhin nyo na po kung gusto nyo po makulay. Charot lang. Yung sibuyas naman mi, ganyan po yung pagka-slice ko. Hindi ko po siya in-slice ng maliliit. Yung bawang, i-chop lang po natin ng maliliit, ha? Fast forward sa chicken after 1 hour, nilagyan ko po siya ng 1 cup harina, 1 cup cornstarch. Nagdagdag ako ng paminta, ng chicken powder, ng asin, ng magic sarap. At 2 itlog mga mi. Halu-haluin, tapos pag ganyan na po, pwede na po natin iprito po yan. And then, painitin na po natin ang ating mga ulo. Charot, painitin po natin ng mantika. At pag okay na, ilagay na po natin isa-isa yung mga chicken fillet na coated na po ng mga harina at cornstarch at kung ano-ano pa. So, isa-isa lang po. Hindi natin kailangan prituhin ng matagal yan mga mi kasi breast part lang po yan. Madali po siyang iprito. Kapag over po kasi siya sa luto, nagiging matigas na po siya, nagiging dry na po. So ako, that moment mga mi, pinrito ko lang siya ng saglit, tapos sinecond fry ko siya para mas crunchy. At wag din natin punuin yung kawali natin mga mi, bigyan po natin ng space para makahinga-hinga naman po yung mga chicken. Tapos, ayan, bali-balik na rin nyo kapag okay-okay na. Tapos, tansya-tansya na yan mga mi. Alam ko naman malalaki na kayo. Alam nyo na naman po yung pagklase ng mga prito. Pag alam nyo luto na, so, edit tapusin nyo na yung mga buhay niyan. Charot. Pag okay na yan mga mi, hanguin nyo na po siya sa kahirapan. At ayan mga mi, ipinakita ko lang po sa inyo yung pag second fry ko para naman po sabihin nyo hindi po ko scam. Charis. Mas masarap kasi mi pag crunchy yung chicken at the same time hindi po siya dry sa loob. So ayan mga mi, pinakita ko sa inyo yung kaibahan ng first fry at saka second fry. So mas dark po yung second fry compare sa first fry chicken. And now, magtungo na po tayo sa paggawa ng sauce. So yun na nga mga mi, magpainit ulit tayo ng mantika. Ilagay na po natin yung mga ginawa natin kaninang bawang. I-brown-brown lang po natin ng very very light. Then, isunod po natin yung sibuyas at isunod din po natin ang carrots. So ayan, luto-lutuin po natin yan mga mi yung carrots kasi medyo matigas po yan. Kaya sinunod ko na po siya agad para maluto na rin po at lumambot. At halo-haluin nyo lang siya mga mi. Alam nyo na, halo-halo is life. Then pag mukhang okay na po yung carrots, isunod na po natin yung tomato sauce. Any kind of tomato sauce or any brand ng tomato sauce, nasa inyo po yan kung ano pong bet ninyo. Hindi po sponsored yan. Pero Del Monte, pagalawin mo ang baso. Charis. Nagdagdag din pala ako dyan ng half cup of water mga miha kasi medyo matutuyo po siya kakahalo natin para hindi naman po maubusan ng sauce. At that moment mga mi, ilalagay ko na po dyan yung bell pepper na red and green. Hindi ko po siya sinama sa gisa kanina kasi mas gusto ko po yung pag malapit na pong maluto para hindi po mawala yung crunchiness niya. At syempre, hindi po mawawala ang pineapple.
chunk. Or pwede po naman tidbits. Yung ginamit ko po dyan yung tidbits lang po kasi yun lang po available sa amin. At nagtimpla po tayo dyan ng pepper. So, timplahan nyo na lang po dyan mga mi kung ano po yung gusto niyo kasi dapat lalabas dyan is sweet and sour. Maglalaban po yung tamis at yung asim. At yan, halu-haluin nyo lang yan mga mi ha hanggang sa lumapot-lapot po siya ng very very light. Naglagay din po ako dyan ng magic sarap mga mi ha. Timplahan nyo na lang. Mga mi, ang mga ingredients ko dito is tansyameter lang po. Nasa sa inyo na po yan kung ano po yung mas gusto ninyo. At nag-add din pala ako ng isang kutsarang toyo mga miha at nung napansin ko na malabnaw po yung sauce niya, naglagay po ako ng slurry. Yun po yung cornstarch na hinalo po sa tubig. Then yung sugar po para matanggal din po yung sobrang asim. At ayan, halu-haluin nyo lang po yan at tikman-tikman nyo na po base po sa inyong panglasa. At kapag ganyan na po ang itsura niya mga mi, it's time na po na ihalo na po natin yung mga chicken na ginawa natin kanina or yung mga pinirito po natin. Tapos halu-haluin nyo lang po siya para mag-combine na po yung mga sauce sa chicken. At ayan mga mi, ready na yan. Nilagyan ko na lang po siya ng onion spring sa ibabaw para pangpasaya, pangpasarap at pampaganda. Hindi pwedeng mawala ang kanin mga mi. Naku po, sad to say, tumaas na po ang bigas ngayon kaya wag na po tayo mag-kanin is life, magtipid na po tayo sa kanin. At hindi pwedeng mawala ang tikiman time. Yun lang mga mi, thank you for watching po. Sana po nagustuhan yung aking video. Next time po ulit mga mi. God bless you all. Bye!